Hello and good evening and welcome to our channel. Tayo po si Preacher Steve and pasensya na po medyo this will be siguro mga ilang episodes pa lang po tayo sa ating channel para mag-preach online. So mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nagpe-preach online to spread the word of God and the Bible. So makapag-explain po tayo, makapag-expound and makapag-guide tayo and makapag-expound po sa ating mga kababayan. So right now, it is July 11, 2024. Gulat ako. Meron tayong insect killer po dito sa baba. Alam mo kasi itong kwarto na kung nasa saan tayo ngayon. So, ang ating topic for this evening, bali, this message goes out to all those mga kapatid natin in the faith, those who are in the Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, ito lang po, expound ko po itong ating verse sa Bible. So, basa po tayo sa Book of Matthew, chapter 28. So, we are going to chapter 28, verse 16 up to 20. So, before we start reading, bali ganito po yung mga kapatid, no? We have been in the faith for the past siguro 7 or 8 years na. And gusto ko po kayong bilinan kung kayo po ay Kristiyano na truly are saved by the Lord Jesus Christ. Meron po tayong missing element bilang isang Kristiyano, no? So, before we go to the explanation, basahin po natin muna yung ating Bible verse. So, ito po palang ginagamit natin Bible, no? Itong Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition. So, tara, basahin na po natin. Okay, so Matthew chapter 28 verse 16. Sabi po dito, as for the 11 disciples, they went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Jesus, they bowed before him, although some doubted. Then Jesus approached them and said, I have been given all authority in heaven and on earth. Grabe, no, mga kapatid. Binigyan si Jesus ng authority sa heaven and on earth. Okay? Pero hindi pa yun. Ito po yung ating concentrated na message, no? Sabi ni Jesus, go therefore and make disciples from all nations. Malinaw po yan, ha? Ito po yung tinatawag nating the Great Commission sa mga nakakaalam natin, mga kapatid, no? Malamang sa atin, alam po natin kung ano ito. So ito, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So parang dun po tayo natatapos bilang Kristiyano. Parang nag-evangelize po ang karamihan. Nagbabaptize po tayo sa mga tumatanggap po kay Lord Jesus bilang Savior po nila, no? Problema, mga kapatid, ito po yung ating mensahe. Hindi po sapat yun. Kulang po ang ating pagsunod, no? Dahil may kasunod po itong verse. Okay, next verse. Verse 20. And hindi po or, hindi either, and. So, number 1, go therefore and make disciples from all nations. So, lahat ng bansa, lahat ng mga nasyon, i-disciple, no? Disipuluhan po natin sila. Ngayon, pagka na-baptize na sila, and teach them to fulfill. Teach them, turuan sila to fulfill all that I have commanded you. So, lahat ng itinuro po ng Panginoong Hesus, turuan natin silang teach them to fulfill. So, turuan mo sila gawin
lahat ng itinuro ng Panginoong Jesus. Ulitin ko lang, no? So, and teach them to fulfill all that I have commanded you. I am with you always until the end of this world. So, kasama ng Panginoon. Kasama niya tayo hanggang sa pagkatapusan ng mundong ito. So, lagi ko pong, hindi man lagi, no? So, ngayon pala tayo ulit nag-video. Sa previous videos natin, mapapansin po natin ngayon 2024, since start ng pandemic ng 2020, ngayon 2024, parang ang mundo natin, pagulo ng pagulo. Ulitin po natin, no? Meron po tayong wars and rumors of wars. Alam po natin yan, mga bansa. Merong balita na magkagulo. Ano nga ganun? May banta ng pagkakagulo, ng gera, ganyan. So napupulpil na po talaga itong sa Bible, no? Yung revelation sa atin ng Panginoon, yung palapit na tayo po ay nasa laylayan na ng kasaysayan. Palapit na po ang kanyang pagbabalik ng ating Panginoon, pero di ba po siyempre natin alam kung kailan ang tunay na pagbabalik niya, kasi wala po nakakaalam nito kundi ang Ama lamang. Excuse me. So yun po, no? Yan po ang kulang natin. So we have to baptize all nations, okay? And then teach them to fulfill all that I have commanded you. So dapat gawin po natin lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Jesus, no? And teach them all, lahat ng kanyang pinag-uutos. So ito pong kulang ng ating mga churches po, ano, under our Lord Jesus Christ. Sa ating mga kapatiran, once na nakapag-baptize na, nasa church na, na-save na, may kakulangan po ang ating lokal na mga simbahan po, no, under sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ang preaching po nila, napapansin ko po, kayo mapapansin niyo bilang isang miyembro po ng ating lokal na simbahan, nagpipreach po about the Bible, no, pinipreach nila, pero medyo hindi po nila gaanong yung ating mga pastor at saka mga preacher po, hindi nila masyadong tinatamaan yung obedience, no, yung command po ng ating Panginoon. Hindi na po sa Bible, di ba? Sabi ng Lord Jesus Christ, teach them to fulfill all that I have commanded you. So lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoon dapat fulfill natin, gampanan natin. So lahat, all, malinaw po yan. Ang mahirap po kasi, sumasagasa po tayo sa mga kapatiran kapag tayo po ay nag-preach ng obedience, no? Kasi marami po hindi naman marami, hindi ko masabi kung anong porsyento o kung gaano karami talaga, no? Pero siyempre tao po tayo, sasagasa po tayo sa mga kapatiran dahil hindi naman po lahat ay sumusunod sa pinag-uutos natin Panginoong Jesus. Medyo nandun pa rin, tao po tayo, so medyo nandun pa rin po tayo sa tinatawag nating mundo, nating ginagalawa, kaya alam na natin po yan, nandyan po na napapasama tayo sa mga kasalanan every now and then. Hindi po nating maiwasan, yun ang masaklap, no? At ang pinaka-worst siguro yung iba, kaya ayaw po nilang mag-preach regarding sa obedience, like sin, like sa mga yung mga ganyan, mostly tinuturo ng ating Panginoong Jesus, di ba? Sabi nga, no, sa ating Bible, we should be holy just as the Father is holy. Di ba? Dapat tayo maging banal tulad ng pagkabanal ng ating Ama. At kung tama ang aking remembrance sa Bible verse, without holiness no one can see the Lord. Okay, so dapat talaga maging banal tayo, pero hindi natin naririnig madalas yan sa ating simbahan, no? Hindi nila pinipreach na dapat tayo maging banal, dapat magpakabanal tayo. So mga kapatid, ibang turo sa na-pick up ko sa channel nakikinig po kasi tayo sa YouTube, no, yung maraming preacher online, si ba ito pinapakinggan ko, yung si Nate Sala, okay,
sa wise disciple, sabi niya, tayo po ay magpipreach, no? Tayo po ay magtuturo. Dapat tatlong bagay. Yung Word of God, and then interpretation, and then application. So, binasa natin yung Word of God. Okay? And then, ang interpretation nun, yun nga, no? So, we have to baptize, number 1, all nations, and then number 2, yung mga nabaptize na ating mga kapatiran at napasama na po sa simbahan, dapat we should fulfill all that Jesus has commanded us to do. Okay? So, yun po, no? Mapapansin niyo po yan. Sa isang taon, sa 8 years kong pagiging Kristiyano, parang sa isang taon, ang obedience hindi gaano tinatapik yan ng simbahan, no? So we have 4 Sundays mostly in a month. Tapos 12 months po tayo. So ilan yun? 12 times 4, 24, 48 Sundays, more or less. Ayaw po nilang itapik yan kasi siguro iniiwas po ang ating mga pastor at mga preacher para masagasaan ang mga ating kapatiran na makasakit at umalis sa simbahan dahil sila ay nabubuhay sa kasalanan, sa disobedience. Pero wala po tayong magagawa. We should remind our brethren, ang ating mga kapatiran, na they should continue to obey, no? Fulfill all that Jesus had commanded for us to do. So that includes obedience, no? Ano po ba yung Bible verse na related dito? Di ba nga sabi po ni King Solomon, the truth of the matter is this, that yung our duty is, ano ba yung Bible verse na yan? Yung duty natin is to fear God. Ayan pala, to fear God and keep His commandments. So, di ba? Katakutan natin ng Diyos at itago natin ang kanyang mga pinag-uutos. So, marami po yan. Marami rin pinag-uutos ang ating Diyos Ama, ating Panginoong Jesus. Pero, siyempre mga kapatid, naintindihan ko po yan kahit tayo po mismo. Hindi po tayo sumunod. Pero hanggat maaari, yun ang lagi ko sinasabi sa aking asawa na hanggat kaya, hanggat maaari, sumunod po tayo sa pinag-uutos natin Panginoon Jesus, no? Sumunod po tayo, maging obedient po tayo. Napakahirap bilang tao, yung struggles natin, pero as much as possible, yung inuusig po tayo ng ating konsyensya, sundan po natin ang ating konsyensya, sundan po natin ang banal na espiritu kapag pinagbawal niya tayong gumawa ng ganong bagay. Huwag na nating kontrahin, sumunod po tayo. So yan ang po ang kulang, no? So hopefully sa ating mga pastors and preachers, wag po kayong matakot, wag po kayong mag-alala kung ang mga kapatiran nag-atrasan, umalis sa church dahil nag-preach po tayo ng obedience, nag-preach po tayo ng kasalanan at nasaktan sila. No choice po tayo dyan, kailangan nating umalis. Kailangan po nating ilatag po ang message of the Lord para po yun, di ba? Para po makapulfill natin yung second dun sa Book of Matthew chapter 28 verse ano ba to? Verse 16 to 20. Yun nga po yung to baptize all nations and then teach them to fulfill all that I have commanded, sabi ni Jesus. So, turuan natin silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ng ating Panginoon. So yun po ang ating ang application nun, yun po, no? So magbaptize po tayo ng mga buong bansa, ng maraming bansa, at turuan natin silang sumunod sa pinag-uutos nating Panginoong Jesus. Okay, so yun lang po ang ating topic this tonight, mga kapatid, sa Lord Jesus Christ, sa ating mga kapatiran. So I hope this video finds you well, and God bless po sa mga makakapakinig at makakaintindi ng itong mensaheng ito. So bye-bye po muna. Bye for now.